Ayan, good morning. Dito tayo ngayon sa Van Nuys na po ito, no? Po, so pupunta tayo sa KLC, LA, dito po sa Van Nuys. Ayan, para pakita po natin. Isa po ito sa mga um, niransak ng FBI dito sa LA. Tsaka yung doon daw sa Hawaii, pero makikita natin yung dito sa LA. Makikita natin kung gaano kaganda yung church ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, ako po. Makakaya naman meron pa silang paganya noon. Sir June. Hello po. Welcome, Bustada. Thank you. Hello, sir. Thank you very much sa inyong accommodation, sir. Thank you very much po. So, ayan, nandito tayo ngayon sa may LA. Ito po yung ito po yung kanilang church dito. Ayan. Maganda, di ba? So ito po yung kanilang compound. Ayan. Ito yung niransak ito dati ng ng FBI, no? Pero ayan, kita niyo, di ba? Ang ganda-ganda dito. Ni-raid nila dito. So, nag-start na po yung kanilang Sunday service. At mamaya mag-interview tayo ng mga mag-interview tayo ng mga taga KOJC dito sa LA. And the soul that is within you. That's why when you're alive, you have all the senses activated. But you see, when you die physically and you breathe your last breath, relatives or someone that you know, you went to a funeral parlor, you saw those dead bodies on the coffin for our last viewing, you would look at those bodies, dead anyway, but they have lived a life here on this earth. ayan, so lunchtime, kasama natin yung mga taga KLC dito sa sa Los Angeles. Sarap naman ang food namin, oh. Diba? Steak. Hello, sir. Ay, kaya Boss D. Thank you. Grabe naman, ang sarap naman ng rito. Busda. Ilocano kayo? Man. Wala katribo, pati sina Kutso ulit sa kapatid. Yes, sir. Praise the Father. Katribo, Ilocano pala. Kaya Ilocano tayo. Yes, sir. Welcome to LA, Boss D. Grabe si Defenders of the Sun. Hello. Magandang hapon. Kailangan i-interviewin kita mamaya. Sige, Boss. Sa tinagal-tagal ko na po dito sa Kingdom, actually po, isa kami sa pioneering na member dito. Way back 1995. Hanggang ngayon po. Kaya, kung yun po mga binibintang sa aming mahal na pastor, napakalabo pong mangyari noon dahil kahit na po nasa Pilipinas ako, kung umuwi ako doon, kasama ko po si pastor. Parang kuminsan alalay niya kung saan pupunta pag nandun ako. Pagdating niya rito sa Amerika, nung bago pa po ang Kingdom, way back 95 ako na baptize. Pag dumarating po siya, every year nandito kasi si pastor before Christmas. Kasama ko na po yan. Kadalasan, akong driver, kung pupunta kami sa ibang state, kasama ko po yan mula nung maging member ako. Kaya kilala ko po si pastor sa tagal ng pagsasama namin, sa tagal ko dito sa Kingdom, kasama ko po yan. Kaya yung pong mga binibintang sa kanya, nasyak nga po ako yung mga bintang na yon. Dahil napakalabo pong mangyari noon, dahil sa tagal ko na pong kilala si pastor, talagang hindi po niya, kumbaga sa hindi makabasag pinggan. Ganon ko nakikilala si pastor, ganon ko nakita ang pagkatao ni pastor. Napakasimple pong tao ni pastor pag nasa labas. Kaya simula nung nag-member ako rito, halos every year umuwi po ako ng Davao. Sa September 1st kasi yung anniversary ng Kingdom.
Kaya last Saturday ng August, every year, simula na po nung mag-member ako, maliban lang po nung nag-COVID. Nung nag-COVID, natigil na po akong mapunta ron ng every year dahil nga doon sa pangyayaring yon. So after nung COVID, nakauwi na naman po ako last August. Last August lang, umuwi na naman po ako. Nakita na naman po ako ni Pastor. Nung pong nabalitaan ko ito, talaga bang na-down ako. Kasi hindi ko suot akalain na, hindi ko suot akalain na ibintang sa bait na tao. Wala po akong masasabi sa kabaitan. Sa mga inampon ng mga bata ni Pastor, at saka yung mga pinakain, mga tulong-tulong sa mga binabaha. Unang-unang tumutulong pag may baha sa Pilipinas, kingdom, bago ang gobyerno, bago ang local government, at doon na ang kingdom. May dala-dala ng pagkain, ano-ano pang bibigay sa mga taong na biktima ng kung anumang calamity. Tapos mababalitaan ko po yung ganun. Lalo na po nung sumurrender siya, lalo na po akong nabagabag. Dahil dun, dinala po siya sa Camp Crame. Parang hindi ko na kaya. Actually po, dati po akong PC. Nasa military po ako. Nasa intelligence, nasa SITO ako, under General Aguirre. Actually, nasa counterintelligence ako noon. Kaya, nung malaman ko na nandun siya, sumamaan loob ko kasi wala na akong magawa. Andito na ako eh. Wala akong may tulong. Kundi pagdasal ko na lang siya. Kaya yung mga baser, mga naninira sa aming mahal na pastor, ang may papayo ko lang po sa inyo, huwag nyo na pong ituloy kung ano po ang balak yung mga sama sa pastor. Anyway, nasiraan nyo na siya. Kahit na po magsisi kayo, nandun na po yung, kumbaga sa salamin, may crack na po yon. Kaya nagpapasalamat na lang ako sa Panginoong Diyos at walang masamang nangyari sa kanya. Nasa safe na lugar na siya actually. Kaya mga kababayan, mga taga-KOGC, mga kapatid, patuloy po tayo. Sabi nga ni Pastor noon, tatag lang. Nung sinabi niya yon, parang nabuhayan ako ng loob kasi karamihan ng mga KOGC member dito nagtatanong na bakit gano'n nangyari. Sabi ko, palagay ko scripted yan. Ang Ama nang nakakaalam diyan, kaya patuloy na lang tayong dumalangin na sana patuloy na gamitin nating mahal na pastor siya kay uunlad ng Pilipinas. What I can say about that is I've lived here in America all my life. I'm an American citizen. And I've seen accusations thrown out towards politicians, towards movie stars, famous people, all the way down to little people who don't matter and their names are not involved in anything. And I guess all the accusations I've seen over the years, how many of them are legitimate and how many of them are false is hard for me to understand, that there could be so many accusations and so many levels that are false. And I see it over and over and over. And when I think of our beloved pastor and what he is going through right now, I think to myself, not only are the accusations false because we can see through the people that are accusing pastor, they're lies. I mean, you can see right through them. Just as they're speaking, you can see right through it. And the lies are just unbelievable to me. And it's so easy for people to just accuse. You can accuse anybody nowadays. Somebody could walk down the street and just accuse somebody of anything. If there's no cameras around, them accusations could end up being devastating to somebody, and the accusation, it's nothing that even happened. Nothing has happened. So for me, it's mind-boggling to see all this, what's happening to Pastor right now. And also what I think about is how far this world is willing to go to push the words of the Almighty Father away from this world. Especially here in America, and I know it's happening all over the world, the Father is being pushed away so that people can do their own will and not the will of the Almighty Father. And
our beloved pastor has been teaching us to do the will of our Almighty Father for so long, and to see so many people out there in America who are just turning away from God and turning away from everything that this world was founded on, and from God's word right down the line. I just don't, I'm having a hard time understanding it. And all I want to say is that for the people that are accusing Pastor, you really need to look at yourself. You need to look at yourself in the face, in the mirror, and really think about what you're doing, because you're not only hurting an innocent man, you're hurting your own spirit and your own soul. And may God forgive you for what you're doing, because you're heading in the wrong direction. That's all I can really say. I mean, like here, probably like in the Philippines, a lot of the media is not covering what they're supposed to be covering. It's only the negative that wants to be shown and not the positive. So it's the same as there, same as here. It's the same thing. But from what I do here, and if I watch a Filipino channel or whatever it is, it's a bunch of negative stuff. It's wrong. Wrong is wrong, right is right. You know, it's funny how people don't know their own law, and they're pushing a law, but they don't know their own law. Same as here. Dang, it doesn't sound like it's the same people operating the whole thing. But ultimately, yeah, that's basically what it is. It's just, you know, for what I see and accusations, and then with no proof of anything, they haven't found anything. They have a heartbeat of a mouse, really. You know, I don't know. I'm not much of a vocal person, but when I do, then, you know, it's better for me just to keep the words to myself, if you know what I mean. Mga kapatid, kung yung pong tungkol sa mga kasong narinig po natin, nalaman natin, para po sa akin, although I'm not been so long in the kingdom, but ang totoo po niyan, very elementary lang po ito eh. Ang ibig pong sabihin, wala pong katuturan at wala pong mga katunayan yan. Kasi I travel around the world from north to east, from north to south, east to west. Wala po akong nakitang isang taon tulad ni Pastor na ang pagkatao, ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga salita, wala po akong nakitang ganyan. Nung marinig ko po ang salita ni Pastor, ang mensahe po ni Pastor, naintindihan ko po kung sino si Pastor, hindi ko na po kailangan yung mga kung ano pang sasabihin niya, nakita ko po sa pagkatao ni Pastor. Ngayon po, yung po mga akusasyon na yan, sabi ko nga po sa aking personal na pagkakaalam at pagkakaintindi, para pong masyadong very cruel. Kahit po sa mga simpleng paliwanag lang, sobra-sobra po ang po sa kanya pag-aalimpusta. Kasi po ganito po yan eh. Siguro naman lahat po tayo, saan man tayo mapunta, karamihan po tayo sa atin pag tayo nawawala ng halimbawa, pupunta tayo sa isang lugar, nagtatanong tayo kung saan tayo pupunta, ginaguide tayo. Ito pong tao na to, ito si Pastor, naniniwala po ko na siya talagang appointed son of God dahil po dun sa mga salita, sa mga gawa. Wala po akong nakitang tao na tulad ni Pastor sa lahat pong panig ng mundo. Nagpapakain, nagpapaaral, nag-aaruga ng mga taong inaapi. Hindi po siya sakim. Hindi po siya isang taong makasarili. Bagkus, lahat pong ito ay sinisir niya sa buong mundo po. Sa Europe, sa Amerika, saan panig po ng mundo na meron. So paano po natin masasabing ganito? Kasi doon po sa mga gawain niyan, ni Katiting po, hindi po naaangkop doon sa mga sinasabi na yon. Yan po ang aking paniniwala dahil po doon sa nakita ko sa kanyang mga ginagawa at sa kanyang mga salita na lumalabas sa kanyang bibig, na kahit sino man po, ang sino man ang masalubong ko sa daan, nagtatanong ako, pinaniniwalaan ko, lalo pa po itong tao na to, ang aming mahal na pastor. Ang gawa, ang sinasabi nga po niyan, the word made flesh. Kaya nga po siya po ang sa akin talaga,
siya po ang appointed son at siya po ang salita ng amang makapangyarihan sa lahat ay nasa kanya. Kaya wala pong katuturan yan, walang katotohanan po lahat. Everything was been lies and garbage because they are maybe imbidun sa mga gawa ni Pastor. Dahil hindi po nila kayang tapatan kahit po saan sila magpunta, wala po silang makikitang ganyan puntulad ng pagkatao sa aming mahal na Pastor. Masasabi ko lang sa mga akusasyon ni Pastor, si Pastor more than 30 years na Pastor. At ngayon lang lumalabas yung mga akusasyon niya. At sa lahat ng mga nagsasabing may ginawa siyang masama, bakit sa milyon-milyon na tao, napaka-konti lang, dapat marami pang lumabas noon pa, hindi ngayon. Porket tatakbo siya o kaibigan niya si President Duterte. At sa Amerika naman, kaya nila ginagawa yon dahil hindi kasi sila pabor kay President Duterte noon eh. So naghahanap sila ng butas na masiraan si Pastor. Lalo na ngayon nagiging popular yung anak niya, baka maging presidente. So ayaw ng Amerika na maulit-ulit yon nangyari noon. Kaya nila ginagawan ng masasamang impormasyon. At hanggang ngayon yung kaso rito sa Amerika, 4 years ago, hindi pa nila dinadala sa court. Ibig sabihin, yung ebidensya nila talaga ay mahina. At eto na nga, pinatawad na nila yung mga ibang workers at nag-plea bargaining. So, ibig sabihin, yung kaso nila talaga ay mahina. At kung malakas man yun, noon pa nila pinasok yun. Dahil kung sigurado sila, bakit hindi? So, yun lang ang opinion ko. In the first place, sa lahat ng mga nangyayari po sa aming mahal na Pastor, mula noon pa, ang dami na talagang mga paninira kay Pastor. Siguro nag-ugat yan dahil sa unang-una, spiritually, dahil marami po ang hindi isang-ayon sa kanyang mensahe, lalo na ang sinabi niya na siya ang appointed son of God. So, unang-una, religious problem po ito or spiritual problem, no? So, lahat ng kanilang mga bintang kay Pastor, hindi po talaga yan totoo. Sa amin ng mga kingdom citizens, no, I'm with Pastor for 22 years now. So mula noon, wala talaga akong nakitang bagay na ginawa ni Pastor na hindi para sa kabutihan ng tao. Lahat talaga dito sa kingdom, kung makilala mo lang talaga si Pastor, no, yung mga nagsasabi ng mga ganyan, no, hindi talaga nila kilala si Pastor. Kasi kung makilala lang talaga nila si Pastor, sila mismo mahiya sa ginawa nila. Dahil ang puso po ni Pastor talaga is puro sa kabutihan ng bawat isa, hindi lang sa mga members sa kingdom, kundi ang desire talaga ni Pastor buong Pilipinas. No? Kung ano yung natamasa ng mga membro ng KOJC na mga pagpapala, ganun ang gustong mangyari ni Pastor sa buong Pilipinas. Kaso, iba-iba kasi tayo ng pananampalataya, paniniwala. Kaya doon nag-ugat po yan lahat ng mga paninira sa ating mahal na Pastor. At lalong-lalo na ngayon na parang na-involve po siya sa politika. At sabi nga niya, hindi ko naman kasalanan na madikit ako kay Duterte, President Duterte. Kasi nakita niya din ang hangarin, ang puso ni former President Duterte, kaya yun, no, naging kaibigan sila at sumuporta siya. Politically, yun ang din dahilan din dahil kaibigan siya ni Tatay Digong, kaya yun na marami pong naninira din sa kanya. So, maikling mensahe na lang po para kay Pastor. Pastor, unang-una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa dakilang Ama, sa pamamagitan po ninyo na kayo po ang ginamit ng Ama upang makita po namin ang totoong liwanag at totoong buhay, sapagkat kayo po ang nagbago sa buhay namin, Pastor. No, dahil sa iyong pangangaral ay naliwanagan po kami. Buong pamilya po, nagpapasalamat po ako na sa akin pong pamilya, buong pamilya po kami na naliwanagan at nagkaisa po kami na nandito na sa loob ng bansang kaharian at ngayon ay binigyan po ng pribilehiyo at pagkakataon na maging kaakibat para sa gawain ng Ama
At ngayon, nandito po ako, inassign ninyo sa bansang Amerika. Salamat po talaga, Pastor, sa napakalaking pribilehiyo. At alam po namin, Pastor, na itong lahat na pinagdaanan ng bansang kaharian at pinagdaanan po ninyo, ito po ay malalagpasan natin sapagkat ito po ay pinanalo nyo na. No? Nung tinawag po kayo ng dakilang Ama, tinalo nyo na po ang kaaway sa 6 years in 2 mountains po, Pastor. Kaya ang nangyayari ngayon, these are all allegations sa mga kaaway, Pastor, na gustong ibagsak ang bansang kaharian. Sila po ay nagkakamali sapagkat victory is ours po, Pastor. Maraming salamat po, Pastor. Actually po, naggalak po ako nung malaman kung tatakbo na sa Senado ang ating mahal na pastor dahil matagal na pong doon sa power line na kanya sa TV, maraming nag-text sa kanya. Pastor, bakit hindi na lang po kayo tumakbo na presidente ng Pilipinas? Kaya nung malaman ko na kapag-file siya, tuwan-tuwa po ako at napadasal po ako nung sabi ko, ito na. Ito nang malaking pagbabagong mangyayari dahil alam ko ang katauhan ni Pastor, korupsyon. Unang-una po, sabihin ko tapat sa inyo dito sa KOGC, sa Kingdom, zero corruption po dito. Kaya kung makikita po nyo kung bakit maraming mga religious leader ang naiinggit sa KOC dahil sa 30 years na natatag ang kaharian, marami na pong mga malalaking bagay na nagawa na tulong. Lalong-lalo na po yung tree planting. Every year, nagtatanim kami ng mga puno sa Davao. Hindi lang po sa Davao, sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kaya kung siya po ang maluluklok, praise the Father, 100% po, isa ako sa tutulong sa maliit kong katauhan na magserbisyo sa ating mahal na pastor upang makita natin kung paano nagsimula ang kingdom at paano lumago. Hindi po lalago ang kingdom kung may korupsyon. Kaya sa pagkakataong ito, kalooban ng Ama at nanalo ang ating mahal na pastor, mawawala po ang korupsyon 100% kasi nangyayari na po dito sa kaharian. Zero corruption po talaga rito. Kaya salamat sa Ama dahil binigay niya ng go signal ang aming mahal na pastor na tumakbo upang mabago ang political natin sa political arena. Yun lang po mga kapatid. Salamat po. Alam po ninyo, kung ako personally ang tatanungin dahil medyo I'm talking on my own opinion, siguro po long overdue na dapat ganun ang gawin ni Pastor. Dahil po sa KOGC, sabi ko nga po dito sa Kingdom, nakita na po ang progress . Nakita po kung anong ginawa ni Pastor. Doon po sa mga ginawa, wala pong makakapantay. Lahat po kahit itong mga politiko na to na tumatakbong sinasabing serbisyo, pero hindi po serbisyong ginagawa. Puro pansarili lang po. Ito po si Pastor, kung magiging numero 1 po sa ating puso, o kahit ako po nga, gusto ko po talaga noon pa na tumakbo si Pastor na kahit bago ko pa lang siyang nakilala noon. Gusto ko nga siya maging magpinuno ng isang bansa tulad po ng Pilipinas. Kasi po sa totoo lang, ang bansang Pilipinas po ngayon, lubog na po. Dahil po doon sa mga politiko na to na wala pong iniisip kundi ang pansarili lamang. Si Pastor po, sa totoo lang, hindi naman po siya politiko, hindi naman po siya naghahangad ng fame and fortune, pero ginagampanan po niyan dahil po sa Ama siya po ay ginagamit at siya nga po ang manifestation ng Ama dito sa lupa. Kaya sana po talaga ang aking pong personal na pag-iisip, sana nga po siguro po it's time for our beloved Pastor na tumakbo na bilang senador siguro, at sana hangad po namin na siya manalo, at sana po maging pangulo din ng bansa para po makita po ng buong mundo, dahil ito po siguro kalooban na rin ng Ama ang nangyari lahat na to sa Pilipinas, sa ating bansa. Dahil po alam ko po, malakas pong paniniwala ko,
ang kamay po ng ang Ama at ang Espiritong Ama ay nasa Kanya. Kaya dahil po gagamitin po rito si Pastor sa pagtakbo niya po ito sa Senado. Ang masasabi ko ay magandang oportunidad sa atin ito dahil ginawa niya na sa Davao na walang korupsyon at lahat ng mga magnanakaw sa atin, syempre, against kay Pastor. So ayaw nilang manalo dahil mawawalan sila ng kayamanan. Pero magandang mangyari ito dahil si Pastor, talaga ang puso niya sundin ng Bible, ang salita ng Diyos at wala ng iba. So malaking bagay ito sa atin dahil mula noon pa, ang korupsyon sa atin ay sobra-sobra. Nabibigla nga ako. Ngayon lumalabas na kung magkano ang Senate at Congress na yung mga budget nila, pag hindi nagamit, hindi sinosole at pipirma lang sila na nagamit na. Pero walang impormasyon kung saan dinala yung pera. Kaya pala yung mga bahay nila sobrang lalaki. Tapos yung mga gamit nila, ang lalaki rin. So walang check and balance, in other words. Puro palabas, walang papasok. Saka kung totoo man sila, bakit sila matakot na sabihin, ginamit ko to sa mga na walang pera sa baha o yung mga mahihirap, meron silang mga foundation na tulungan yung mga magsasaka o yung mga tribo sa atin. Kawawa naman, kinukuha yung mga lupa nila na hindi nila alam. So yun ang opinion ko doon. Praise the Father. So, to Pastor Apollo C. Kibuloy, unang-una po, Pastor, nagpapasalamat po ako sa malaking pribileyo na pinagkaloob niyo po sa buhay ko, especially po, Pastor, na pinagkaloob niyo po ako na in-assign po dito sa Amerika for 9 years. So, hindi po basta-basta po, Pastor, 9 years na po dito sa Amerika. Pero po, Pastor, ang pagtuturo niyo po sa akin, way back po, nandun po kami sa compound sa Davao City po, Pastor. Tinitrain niyo po kami, Pastor, na maging equip po sa lahat ng mga mensahe niyo at lahat ng mga turo niyo po sa amin, Pastor. Pastor, maraming salamat po sa lahat ng kabutihan niyo po, especially sa buhay po namin. Hindi lang po sa akin, kundi sa buong pamilya po namin, Pastor. In my 24 years po dito sa paglilingkod po, Pastor, napakatagal na po, Pastor, sobra. In my 24 years din po dito, Pastor, alam ko po lahat ng mga nangyayari sa iyo, wala pong katotohanan po yun. At alam na alam po namin yan po, Pastor. Kaya nga po, Pastor, kami po, lahat ng pamilya ko, pati mga kapatid ko po, Pastor, utang na loob po namin ang aming buhay po namin sa inyo. Sa lahat ng kabutihan na pinagkaloob niyo po sa amin, Pastor. Pinaaral niyo po kami from grade 1, high school, hanggang nakapagtapos po kami ng college po, Pastor. Hanggang ngayon po, Pastor, yung isa ko pong panganay na kuya po, Pastor, nagmamasteral pa rin hanggang ngayon po, Pastor. Talagang walang sawa ang pagtulong niyo po, Pastor. Kaya alam na alam po namin, Pastor, na wala na po talagang ang mga kaaway po ngayon, Pastor, wala na po silang magawa. Kundi sirain lang po ang pangalan niyo po, Pastor. Pero wag po kayong mag-alala po, Pastor. Kami po na nandito po, nang tumagal po dito sa paglilingkod po, Pastor. Kami po ang susuporta sa iyo, Pastor. Kami po ay manindigan kung ano po ang katotohanan at hindi po ka namin iiwanan kahit anong mangyayari po, Pastor. Pastor, maraming salamat din po, Pastor, dahil dito po sa Amerika na pinadala niyo po ako dito, Pastor. Hindi ko po maisip na makapunta po ako in my wildest dream po, Pastor, makapunta dito at makaikot sa buong US po, Pastor. Dahil po yan sa iyo, Pastor. Kaya po, Pastor, maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo po sa buhay ko po, Pastor. At ngayon po, Pastor, lahat ng tinuro niyo po sa buhay ko po ngayon, Pastor, yan din po ang sineshare ko na din po, Pastor, ngayon kung ano po ang ministry na pinagkaloob niyo po sa akin. Lalong-lalo na po sa Youth and ISAC Department po dito sa USA po, Pastor. Maraming salamat, Pastor, sa lahat ng mga pagtuturo, pagdisiplina, Pastor, pagtutuwid sa lahat ng mga nagawa ko pong mga hindi ko alooban ng Ama, Pastor. At ngayon po, Pastor, naintindihan ko na po, Pastor, bakit niyo po kami in-equip po dyan po sa New Jerusalem, which is in Davao City po, Pastor, para mas lalo pa po kaming magamit dito sa gawain dito sa bansang Amerika po, Pastor. Ngayon din po, wala na po kung ibang masasabi po, Pastor. Puro na lang po pasasalamat po sa lahat ng kabutihan na pinagkaloob niyo po sa buhay ko. Itong lahat ng papulit pasasalamat po, Pastor, binabalik po namin sa dakilang pangalan sa pamamagitan ng ating buhay, sa ating dakilang Ama, sa pamamagitan ng ating hinirang anak, ating pinakamamahal na Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Praise the Father. Praise the Father.
Hello, Pastor. I love you so much, sir. Wala po kami ibang message, kundi kami ay mananatili para sa iyo, sir. Kahit anong mangyari, huwag kayo pong mag-alala. Nandito po ang buong Kingdom Nation na alagaan po ang iyong gawain dito, especially po dito sa abroad, dito po sa Amerika. Nagpapasalamat po kami sa ating dakilang Ama sa pamamagitan po niyo, Pastor, na tinuruan niyo po kami na maging katulad niyo, na kahit anong mangyari, yung tinuro niyo po sa amin na love your neighbor as yourself, do good to them that hate you. Yun po yung buhay namin dito, sir. Na wag po kayong mag-alala, sir. Nandito po kami. Mas lalo pong lumalakas kaming mga manggagawa na nandito, hindi lang mga manggagawa, kundi lahat po ng mga kingdom citizen. Sir, alam namin na mananalo po tayo. Maraming salamat po, sir, sa lahat ng itinuro niyo po sa amin na kami po ay maging katulad niyo po na tatayo kung ano pong katotohanan. Maraming salamat po, Pastor. I love you so much, sir. Praise the Father. Pastor, since nag-dinner tayo noon at napanaginipan ko more than a month ago na nakalabas na kayo at nagpipreach na kayo ulit. So, yun ang nasa puso ko na lahat ito lilipas rin at lalabas na talaga ang katotohanan. So, for all the Filipinos listening, I pray that you would enlighten your heart and just keep faith because the truth will always come out. And hindi pa babayaan ni Pastor, ng Ama si Pastor, I'm sure. Salamat po. Una sa lahat, bilang mga full-time miracle workers dito sa Amerika at para sa aming pinakamamahal na pastor, maraming salamat po sa napakalaking pribileyo at pinagkaloob niyo sa amin bilang mga full-time miracle workers na kahit na assign po kami dito sa Amerika at kahit na napakalayo po niyo, Pastor, pero kami po, Pastor, ay nagkakaisa po kami lahat dito kasama ng mga kingdom citizens at kahit na alam po namin, Pastor, sa pinagdadaanan ng mga kapagsubukan ng mga trials sa Kingdom Nation at asahan niyo po, Pastor, na kami pong lahat, Pastor, ay lalong magiging masigasig at pagsikapan pa rin po namin, Pastor, sa lahat ng mga dito sa Kingdom Citizens sa Los Angeles at sa buong Amerika na ito po, Pastor, ang lahat ng mga tinuro nyo sa amin, mga mensahe nyo sa amin, Pastor, ay talagang ipamuhay namin, Pastor, sa araw-araw namin at maging ehemplo at maging liwanag po kami sa sanlibutan, Pastor, na ito po ang mensahe nyo po sa amin, Pastor, ay ito po ay isa buhay po namin sa araw-araw. For Pastor, all your supporters are still here, Pastor. None of us are leaving. We know the truth, we understand the truth, and we're here to stand in the Kingdom Nation for what is right. Not only your message, the Almighty Father's message, and we know that you are innocent. We know that these false accusations are just exactly that, false accusations. So, Pastor, do not worry about your supporters. They're here, they're strong, and they're going to remain strong because we know the truth. Pastor, stay strong, all of us, and that's all I can say. Praise the Father. Amen. Praise the Father. Pastor, sabi ko nga po, kahit saan po ako magpunta, although isang beses lang po tayo nagkita, pero ang sabi ko po, ang sinasabi ko po, kami po, Pastor, ang buhay namin dahil kami po, kung dahil po sa inyo, nabago po ang buhay ko, Pastor. Although may mga other side stories po ako, pero sa inyo ko lang po, dito lang po ako sa Kingdom Nation na bagong ugali ko, sarili ko. Kasi isa po ako sa mga black sheep na tinatawag. Pero po dahil po sa pangaral ninyo, kahit po ang misis ko, nagpatotoo, turn around ako. Kasi po yung revolution na tinatawag ninyo, revolution within, sa puso, ay naramdaman ko po yun dahil sa mensahe ninyo. Kayo lang po ang
sabihin ko nakapagpatuwid, nakatuwid ang lakad ko. Naghangad ako ng totoong langit na kung saan ako pupunta. Dahil po sa turo ninyo, kahit po buhay namin, 10 buhay ko man po, Pastor, ibibigay ko sa inyo. Kahit ialay ko ang buhay ko sa inyo, ibibigay ko po. At tutulong po ako hanggang kailan, hanggang may huling sa aking huling hininga. Mahal na Pastor, maaasahan niyo po ako. Hindi ko po kayo iiwanan kahit kailan pa. Kasi nalaman ko na po kung sino kayo. Yun lang po, mahal na Pastor. Maraming salamat po. Pastor Kibuloy. Last time I saw him was in 2018 when he came here to the Hilton. And I was very impressed from what he did from the beginning. And then since then, me and the wife's been involved for almost 2 years now, I think, or going on a year and a half. The things that he teaches seems to be very correct, straight out the Bible, which it should be, and no other form of thing. As far as what's going on now, it's wrong. You know, we know it. Everybody knows it. So, but for people like, just keep your head up. You already know what you're doing. You know, this is just temporary. And it'll blow over, and then life continues on. So, thumbs up. Keep things. Be positive, and then don't let the negative get to you. Magandang araw po sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. In behalf po sa lahat ng mga ministro dito sa bansang Amerika, lahat ng mga KLCs, lahat ng mga regions, kami po ay nagkakaisa ngayon para pinapaabot po namin sa inyo ang mainit na pagbati. Kung saan po kayo naroroon ngayon, ay alam po namin na ang Ama ay nasa sa inyo po. At ang dinadanas po ng bansang kaharian ngayon ay alam po natin na ito pong lahat ay isang maliit na pagsubok lamang. Ngunit alam po natin na ang kapalit nito ay malaking pagpapala sa bansang kaharian. At pinapaabot po namin sa inyo na ang buong kingdom nation dito sa Amerika ay hindi po natitinag sa lahat po ng mga nangyayari ngayon. Dahil itong lahat ng mga paninira po sa inyo, lahat ng mga akusasyon, lahat ng mga conspiracy at mga lies and allegation, ito pong lahat ay gawa-gawa lamang. At lahat ng mga member dito sa bansang kaharian sa Amerika, ay hindi po naniniwala. At bagkos, ang pinapaniwalaan po nila ang inyong mensahe, ang salita ng Diyos na nakatatak na at nakapasok sa bawat puso ng mga kingdom citizen dito. Kaya pinapaalam po namin sa inyo na ang gawain po dito ay lalo pong lumalago at lumaganak po. At in fact, marami pong mga anak ng Diyos ngayon pumapasok sa bansang kaharian. At marami pong mga KLCs na na-open ngayon sa iba't ibang states of America. At naniniwala po kami na bago matapos ang taong ito at maging sa sunod na taon ay marami pang blessings na nakahanda sa bansang kaharian, lalong-lalo na sa pagtakbo po ninyo sa isang posisyon diyan sa Pilipinas. At ito po, alam po namin na ito ay kalooban ng Diyos. At ang Ama po ang naghahanda na po sa lahat po ng mga pagpapala na kanyang ipagkakalob sa bansang kaharian. Muli po ay in behalf sa lahat ng mga Kingdom full-time miracle workers dito sa bansang Amerika, pinapaabot po namin sa inyo ang mainit na pagbati at ang lahat ng pananalangin ng bansang kaharian ay nasa sa inyo. Kami pong pinapaabot sa buong may kapal na ang spiritual na pagkikibaka namin na ating hinaharap ngayon ay nananaig na at ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang nangingibabaw sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong buhay na inalay para po sa bansang kaharian at ikaw po naging ehemplo at naging modelo ng kaligtasan sa lahat ng mga tao sa bansang kaharian at sa buong mundo. Salamat po, Pastor. Binabalik po lahat ng kapurihan, kapasalamatan sa dakila nating Ama at through His appointed Son, Pastor Apollo C. Kibuloy. Praise the Father.